Salamat po, madam. Kukuha ka ng sasakyan, ay considered mo rin yung ano, yung dapat hindi 100% doon mo siya kukunin sa paglalamove, kasi hindi natin alam yung panahon, minsan magkakasakit tayo o kaya minsan may mga aksidente, hindi naman natin siya hinihingi. Mayroong mga pagkakataon na gano'n na mayroong mga bagay talaga na hindi natin inaasahan. So normal naman ang nangyayari yun na magkakaroon tayo ng problema sa financially. So para ano na rin, para hindi tayo ma-stress, so dapat confident tayo na kung halimbawa bata pa kayo at malakas naman yung katawan nyo, so mas malaking factor yon na maaari hindi ka magkasakit sa loob ng 5 taon. Tuloy-tuloy mo yan, at dapat meron ka rin plan B, meron ka rin mga kahit pa paano meron kang ipon para in case na mayroong mga aberya, hindi tayo pwedeng ma-stress, kasi alam mo naman sa bangko buwan-buwan yan, hindi pwedeng pahinga yan so kailangan mo talagang dire-diretsuhin yan. So yan yung kasi ako minsan nung patapos na yung ko, medyo na-stress din ako. So lesson learned yun na dapat meron ka talagang plan B sa ating mga pagkuha ng sasakyan. So yan, good morning po, magandang araw po sa ating lahat, mga paps, mga ka-Trans45 at sa mga ating mga customer. Magandang umaga po sa ating lahat. Hindi ganun kaganda ang booking natin ngayong paglinggo, linggo ngayon ng pagkabuhay. So meron tayong hinatid galing sa doon sa ating bahay sa Balintawak papunta dito sa Mandaluyong. So meron tayong arkila. So hindi siya ganun kalaking bayad sa ating arkila, pero pwede na siya kasi alam niyo naman pagkalinggo o kaya ay anong tawag dito, Pasko pagkabuhay, medyo mahina talaga yung booking pa niyan, kasi linggo nga, kapag linggo kasi hindi rin tayo lumalabas. Nagkataon lamang na mayroon tayong arkila, so kapitbahay lamang natin ito, pinagbigyan natin. So actually lagi natin itong hinahatid, susuki natin to, so hindi natin siya pwedeng hindian kasi parang pamilya na yung turing natin sa kanila. So ayan, medyo maganda-ganda yung natin linggo, so sinamantala natin na bumiyahe kahit papano, kasi babalikan natin siya mamaya pa, mga 5 hours pa bago natin siya balikan, kasi may importante lang silang lakad. So tayo naman ay naisipan natin mag-vlog. So ayan, mayroon na mga nagtatanong sa mga vlog ko na kung sulit pa bang kumuha ng sasakyan para gawing delivery services, parang gawing delivery service. So yan, katulad sa ginagawa natin, naglalamove tayo at saka nag-Trans45. Kung tatanungin nyo kung okay pa ba para sa akin, is depende po sa inyo yan. So ako kasi 2020 nang kumuha ng sasakyan, dapat ipapasok ko siya sa Grab. So ang nangyari, hindi ko siya naipasok sa Grab dahil walang slot that time. So na nagkaroon naman ng slot that time, bali hindi ko rin pinatos yung slot, kasi may mga nagsasabi sa akin na hirap din sila mag-Grab dahil minsan kumikita silang 2,000 pero 24 oras silang nagtatrabaho, so o nagbabiyahe. So hindi natin pinatos yung, kasi sa totoo lang that time yung Lalamove is wala pa siyang kalaban talaga nung o konti lang yung kalaban niya dati. Yung kalaban niya lang dati is may Trans45 na yun, pero hindi pa talaga siya established. Hindi katulad ngayon ni Lalamove, established na siya. So ayan yung kwento. So that time mabilis lang. Ang kita natin doon sa Lalamove is maganda. So minsan kumikita tayo ng 3,000 sa isang araw. So kung halimbawa i-compare natin sa Grab, yun so, 2 araw mayroon tayong 6,000. Samantala doon sa Grab is 2 to 3,000, pinakamalaki na yun 2 araw. So malaking diferensya niya that time kasi 2020, so ibig sabihin pandemic yun. May mga Grab noon, mangilan-ngilan,
sa amin noon yung Lalamove talaga humahataw noon, so malaking kita natin. So madaling sabi din natin pinasok to sa Grab, so kahit na nagka-open yung slot sa Grab, hindi natin pinasok. Yan yung kwento niyan. Pero puntahan natin sa ngayon. So sa tingin ko naman kaya naman, kasi nga ako nga kinaya ko nga, di ba? So kinaya naman ng sasakyan ko, although meron naman talaga ako naitabing para sa pang monthly natin, pero hindi naman siya ganun kalaki. Pero tinulungan talaga natin sa pagiging Lalamove at saka sa Transportify. Doon natin kinuha ang ating pangbayad sa sasakyan, hindi lang sa Transportify pala, hindi lang sa Lalamove, kundi pati doon sa mga customer. Kasi mayroon tayong mga customer kapag summer o kaya December, nakakuha tayo ng mga customer na papuntang Baguio, papuntang Batangas, papuntang La Union, yan, doon sa matawag dito, sa Miba, Ecija, yan, madalas tayo dyan sa Subic. So sa Subic pala, madalas din tayo dyan sa Subic, madalas tayong maarkila dyan ng ating mga suki. So marami tayong napupuntahan. So sa madaling sabi, hindi lang sa, ewan ko, bulol ako, hindi lang sa Lalamove o kaya sa Transportify, kundi pa din sa mga suki natin. Malaking tulong siya, tulong siya. So ayan, natapos na natin yung bayaran natin sa sasakyan. So yan, tapos na tayo sa ating bayaran, nakaraos tayo ng although hindi naman siya ganun kadali, na siyempre 5 taon, marami tayong pagdadaanan, maraming problema dyan. So tinitiis lang natin para matapos natin. So ngayon tapos na tayo. So siguro base sa aking karanasan, kung halimbawa kukuha ka ng sasakyan, kasi ako, kung kumuha ko ng sasakyan is Avanza nga ito, yung dala natin. Pero kung kukuha ka ng L3, yung L3 kasi is 600 kilogram, pero magkasing halaga lang siya ng Avanza. Mas kung pang negosyo lang ang iyong hanap at kumita, go tayo doon sa sa L3. Pwede naman halimbawa family mo, pwede mo namang isakay doon, at mas marami compare dito sa Avanza. Na itong Avanza kasi pang lang to, medyo pang forma, sabihin natin medyo pang forma compare naman sa L3. So mas depende sa inyo kung ano yung gusto nyo. Kung may pamporma ka, nasa sa inyo yung Avanza, okay din naman, kumikita rin din naman. And then, pero pag negosyo, kasi mayroon ako nakakausap doon sa pag nagpipick up ako, tapos may nakikita akong L3, tapos tinatanong ko sila, sabi niya, okay sir, mas maganda kita natin kasi 600 kilograms nga naman, so mas mataas yung niya, at saka mas marami ang laman. So makakabook ka talaga ng minsan 3 sa isang hindi katulad sa Avanza, minsan 2 puno na. Ayan yung disadvantages ng Avanza. Although maganda siya tingnan, pero siyempre mayroon tayong disadvantages din diyan. So ayan yung natin, yung natin sa pagkakaroon ng mga ayan yung tip natin doon sa mga gustong kumuha ng pang negosyo. So ayan lamang po ang may bigay sa inyo. Kung gusto nyo ng Avanza, pwede rin naman, pero kung negosyo talaga ang hanap nyo at gusto nyong kumita, so go ako doon sa L3. Siguro kung ako kukuha pala ng sasakyan para pang negosyo, mas gusto kong kunin yung L3 kasi mas malaki ang kita niya doon sa L3. Sa totoo lang, kasi makakapag long ride ka niyan, kasi maraming laman mo mas malayo nararating, mas maganda yung pick up mo, kasi marami kang mapipick up along the way. So pwede ka mag-3 booking. So ayan yung pinaka-tip ko talaga diyan sa pagkukuha ka ng pangnegosyong sasakyan. So ayan po, maraming salamat doon sa mga nanood na nakaabot sa dulo na ito. Sana po gabay